tayo sa ere, partner ha. Mga kapamilya, nag-uumpugan po ang magkabilang panig habang sila po'y nagkakaharapan off the air. Pag-usapan na lang natin yung nalalaman talaga natin. Halimbawa, Ted, paano nga ba nangungurakot ang isang mayor, Ginoong Reyes? From our experience sa mga proyekto, no, makikita mong mga proyektong overpriced, no, makikita mo yan sa mga appointments, makikita mo yan sa pagkuha ng mga lisensya, ang dami mong babayaran sa City Hall, ang dami mong lalagyang mga kung sino-sino mga opisyales. So, patong-patong yan, systematic. At ang pinakamasakit dyan, dahil wala namang nakukulong, nagtutuloy-tuloy at tinutularan. Meron akong kakilala, Mayor, IT, computerization, 17 million lang ang halaga ng proyekto. Sabi niya, sige, okay kuya, pero gawin natin 44 million, akin lahat yung mga sobra dyan. So ang tanong, bakit hindi nahuhuli? Dahil ba sa ang mga negosyante, gusto rin kasing magnegosyo, kaya hindi rin nila sinusumbong kahit na sila ay hinihingan na ng lagay. Kasi itong kulturang ito, para bagang yung mga tao ngayon nagnanais na pumasok sa gobyerno dahil alam nila na ito yung pagkakatirahan. Hindi na yung nahuhuli kasi parang tinanggap na ng mga namumuno at ng taong bayan na kaya ka nga nandyan sa posisyon na yan para yumaman, no? At ano ba naman ang masasabi mo pa? Bakit mo sisisihin na hindi nahuhuli mga mayor? Samantalang ang persepsyon, yung mismong presidente involved sa korupsyon at wala naman makagalaw sa kanya. Kung ganito na ho ang kultura, tila ho baga, Ginoong Goles, para bang meron ba kayong ginagawa tungkol dito? Una po sa lahat, we are government of laws, not of men. So, the respect for the institution should be at the highest, at the utmost priority. No? He's a man of law, he's an officer of the court. For him not to respect the office of the ombudsman, dahil kaaway niya, one way or the other, nagkabanggaan sila o nagkapikunan sila. Ang importante yung respeto sa office at institusyon. Kasi pag hindi natin respetuhin niya at hindi niya nirespeto ang korte, sayang ho yung pagkabugado niya. Kung para saan pa yung mga sistema na binibigay ng ating konstitusyon. For as long as you have allegations, bring it to the right forum, get evidence para makita natin na maparusahan yung tao na yun. Professor, nagtataasan ng kamay. Si Atty. Goles. Problema po natin mukhang wala naman mo talagang kasong lulusot At ang sama talaga ng ng pamamalakad. Parang may dumaan, ano ba yun? May dumaan ka na, hindi nyo nakita. Mamaya na. Sige, Okay, baka parang alien. Ha? Ano ba Parang yun? alien. Sige, okay. Sige. So paano yun? What will it take? Well, Corina, bago yung babalikan ko muna si Yusek, no? I think, I have to take offense dun sila. Yeah. Unang-una, that is precisely the problem with this government. Yung arrogance that they demand respect even if they don't deserve it. Respect is earned. Kaya nga, kung hindi sila nare-respeto, isipin nila bakit nawalan na ng respeto ang tao sa ombudsman at sa opisina ng presidente mismo. Anong sinasabi niyang dakdak lang ako ng dakdak? Siguro mga 15 kaso lang sinampa ko sa ombudsman. Anong reklamo ko? Hindi sa natatalo mga kaso nito. Kung hindi inaakto ka. Bakit? Dahil laban ito sa mga napakalapit na kaibigan ng presidente. That is the height of political arrogance. Sandali. May tumataan na naman. Napapansin mo? Ay, panihuli yun. Ay, ito yung congressman nating guest. Ngayon lang nali. Okay, mamaya. Hindi, parang may nakita akong dumaan. Alam mo, ano yata ito, partner, nagpaparamdam na kapag hindi ka tumigil, masakmalin ka. Ganun ba yun? Sabi nga nila, kailangan pa ba ng matinding ebidensya kung halimbawa yung sa lifestyle check, ma'am? Kitang-kita na naman yung ebidensya na nakakarampot lang yung kinikita. Pero yung lifestyle, talagang pang-bilyonaryo. Ay, pagka ganun po ba, ano ba yun? Hinahabol po ba yan ng gobyerno? Sako po ba ninyo yan? O kailangan meron pang magkalap ng ebidensya at ihain pa yan sa inyo bago aksyonan? Kung presidential appointees, ang lifestyle check ay pwede namin tingnan. Ngayon, sa lifestyle check naman, yung nakita, no? Pero binibigyan sila ng due process. Ipaliwanag nila kung paano nila na-acquire yun. 1950s pa ang batas ng lifestyle check. It is only in the administration of our president na na-implement yung lifestyle check. Yung pag-increase ng PAGSI budget, yung to run after tax evaders sa programa, to run after tax smugglers sa programa, yung anti-money laundering council, yung PASG,
In 2007, umabot na po sa 7 billion pesos yung nakuha na dapat sana babayaran sa revenue. Kung lahat po na to, for the first time, unprecedented in any presidency in the country. So, Sabi ko sa'yo, mali ito eh. Alam mo, Mali yung World Bank. alam mo, sa hinaba-haba. Mali ito, punitin na natin to. Mga kaibigan, sandali muna. Magbabalik po ang harapan. Hindi tayo Aalis. corrupt. Walang corruption Meron pa sa kami isang Pilipinas. guest.